Oras po natin, 7 minuto na makalipas ay 9 ng umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, and Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Good morning. Magandang umaga po mga kababayan. Medyo pumapatak-patakin mo lang. Ayaw talagang tumigil. Pero samahan nyo na lang po kami dito sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Paulo Capino, Congressman Jonathan De La Cruz at si Inspector General Dodo Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning! Good morning. May mga bigat. Binabati Okay na natin yung aga, mga maayong buntag. Ayong buntag, siyempre, dun sa mga pamilya ng DOJ, nakita natin, Yes. Secretary Eric Vida, Undersecretary Deo Marco, Undersecretary Nikki T. Nikki T. Sino pa ba ang Asek. nandyan? Si... Undersecretary rin. Sino? Si Sino ba? Marge. Oo nga pala, no? Si Undersecretary Yusek Marge at saka si Yusek Anika. Anika. Nakita rin natin dyan. Nakita ko. Meron ba tayong Kompleto. nalimutan? Baka mamaya... Kompleto. Ano ba yung pinag-uusapan nila, DOJ? Yung Oh, yes. accomplishment siguro. Kung ano nangyayari doon. In preparation for the SONA. SONA. Kailan ba Sona? Kailan ba ang 27? 27? Ayun. It's parang, kasi ito ngayon, panahon ng pagbibigay ng mga ng Report card, report card. Yung iba nagbibigay ng performance report, yung iba press statement. Yung mga walang nagawa, press release. statement. Oo, Press release. oo. Marami yan. Mamaya isa-isahin natin. Kompleto. Pati yung kanilang gagawin, ayun ganon. The vision. Vision. Oo, Yung vision yan, dapat yung vision tsaka mission, noong 2022 yan. 2026 na. Dapat accomplishments na pinag-uusapan. Pero mamaya natin yan na pag-uusapan. May kwan muna tayo. Administrative. Bati muna, bati. Batiin lang natin mga early birds natin sa DCRH News Facebook. Si Tristan Wyatt Gulay, si Randy Artiaga Santina, si Charis Balbas, si Christian May Sabeliano Meris from South Korea, si Marlene David, si London Charlie, lagi natin kasama yan, si Cesar Ian Antipoda na ibagabigat, sabi niya, from Ilocos Norte, from LA, Los Angeles, California, si Sara Concepcion, from Michigan, si Josephine Garimbao, layo naman ha, si Sander Villanueva, si Malin Calderon, si Raul Leido from Oriental Mindoro, si Nabe Siso, Lanao del Norte, si Miguel Fallier Villa, ating follower yan, mga yan. Good morning sa inyo at salamat po meron ka? pagsubaybay sa amin. Sige, basa. Siyempre, Baga pa. Colonel Francis Kabugo, na Bigat from Paway, Ilocos Morning, Norte. good morning. Mayor Aldrin Garbida ng Nueva Era. Si, sino to? Si Gary De La Paz. Morning. Kaibigan natin, good morning. At saka siyempre, yung kaibigan mo, No, siyan. Joe Escartin. Yun. Morning, Joe. At syempre, batiin ko rin yung aking mga kasama sa PNP, yung aking mga doktor na kasama dyan. Sila, Police Colonel Rolly Onofre, si General Matthew Bakay, at si General Aris Pestaño. Good morning sa inyo. Salamat sa pagsubaybay. Good morning. At syempre, sa San Miguel Group, walang iba, kundi si retired Police General James Brillantes. Good morning po, Morning sir. din. Good morning. Oh, meron pa. Batiin ko lang happy birthday yung asawa ko sa Monday. Oy, Sai, advance happy birthday. Oy, Oh. At saka, ito, tayo, ang daming may happy birthday. Sige, bate. Si paring Ed Escueta, happy birthday, partner. Napolcom Vice Chair. Napolcom Vice Chair. Nakita ko lang na isang araw. Sino? Si Ed? Matikas pa. Yan ang mga... Parang hindi tumatanda Parang eh. hindi tumatanda ito. Yan ang... Oh, sino pa ang babatiin natin? Yan. Oh, meron pa. Meron Siya pa ba yung ba? Sandigan ba yan? Sandigan? Doon Hindi. din sa common... Hindi si Ed Escueta, Vice Chair ng Napolcom. Napolcom.
Okay? Pero ngayon, binabati muna natin si Grand Master ng Free and Accepted Masons Yes. of the Philippines, Brother Robert Joseph Bob Moran Jr. Gayon din ang mga kapatid na Mason ng Nueva Ecija Masonic District, Region 3 West sa pangunguna ni Brother Calter Interior. Kahanga-hanga yung kanilang 8 proyektong paaralan para dyan sa batang mag-aaral sa Nueva Ecija sa darating na July 18 at 19 daw, formal lang ipagkakaloob ang mga ito sa mga mag-aaral sa mga paaralang elementarya. Ang proyektong ito ay isa sa mga pangkahunahing flagship project ni Grandmaster Brother Bob Moran Jr. Abay kasabay nito matagumpay ring isinagawa noong Hulyo 8 ang cornerstone laying na Masonic Lodge number 494 sa Del Carmen, Surigao del Norte sa pangunguna pa rin ni Grandmaster Bob Moran Jr., isang mahalagang hakbang sa pagtatayo ng bagong tahanan ng mga Mason sa isla. Muli, dito sa amin, mula sa executive session, taos-puso po namin binabati ang Free and Accepted Masons of the Philippines sa kanilang patuloy na paglilingkod sa bayan. Ito pa. Oh, sige. Happy birthday kay dating Director General ng TESDA at kaibigan natin, PRRM President Ed De La Torre at saka si Ba? General Greg Katapang. Oh, birthday General pala ni... Tio. Hoy! Greg na yun. Katapang. Birthday niya ngayon, birthday. Birthday, Happy boss. birthday. Happy birthday, DG. Greg Katapang. Bucor. Happy birthday, boss. Si Mayor Nonong Palomar ng Tapas, Oh. Carl. Sabi ni DG Katapang, bahala na raw sa atin si Paring Mike. Paring Mike, ha? Oh. Mike A. Siya na raw ang bahala sa Ikaw atin. na. Ikaw na ang bahala Oo. dyan, Ha? Mike A. Oo. Oo. Tsaka si Bong... Bong nabuhay ka. Bong Bel ka. Yun. At saka siyempre yung grupong Green Meadows, General Bong Eronimo, BIR Commissioner Charlie Mendoza, BIR Director Marlon Broto, si General Calanoga yan sa Green Meadows. Morning. Meron pa? Good morning. Oh, pero habang tinitignan nyo pa yung mga nanonood sa atin, binabati natin yung Clark Development Corporation, Yes, yes. dahil kabilang sa mga nangungunang GOCC na nag-remit na mahigit 1 bilyong pisong dividendo sa pambansang pamahalaan. Ayon kay CDC President Attorney Agnes De Banadera, Attorney Secretary. dating Justice Secretary At Solgen. at Solgen, mabait ito. Ay. Tsaka magaling. Magaling. Ah, Magaling yan. Ibang klase to. Oh, congratulations, Attorney Agnes. Sabi ni Attorney Agnes De Manadera, umaabot na sa 2.597 billion ang dibidendong nairimit ng CDC sa national government mula sa kinita nitong 2025. Patunay ng mahusay na pamamahala at matatag na pananalapi. Aniya, sa nakalipas na 4 na taon, mahigit 8 bilyon na ang naibabalik ng CDC sa pamahalaan habang patuloy na pinauunlad ng Clark bilang sentro ng pamumuhunan, paglilikha ng trabaho at pag-unlad ng ekonomiya para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Magaling talaga to si Attorney Agnes eh. Ang akin lang pakiusap. Ayusin po natin yung sitwasyon ng ating mga IP. Huwag doon. kakalimutan. Oh, Huwag huwag kakalimutan. kakalimutan. Lalo na yung mga inano nyo dyan sa Alam mo naman, New Clark City. Mga IP? Holistic naman ang dapat. approach. IP? Holistic. Nakita ko nga doon sa galing ako dyan 2 weeks ago. Oo. Di ba? Nakita ko ang ganda na ng development. Ba? Congratulations kay Attorney De Banadera. Yung sa SBMA, ano nangyayari doon? Okay lang. Okay lang Okay doon sa rin yun. SBMA. Kasi yung quiet yan. Dahil alam mo Hindi, naman. pero merong isyong malaki ngayon doon, yung basura. Iba yun. Yung Iba yun. nagpapasok yata Yung papasok, ng, pinalabas na nila. Oo. Ngayon may mga nagre-reklamo Kasi mga dati, ang environmentalist. puntahan ng mga basurahan, Clark. Oo. Clark dati, kasi meron doon yung malaki. Ayaw na ni Attorney Agnes. O sa ina, Mr. Alinio. Kaya, hindi, alam mo, napag-uusapan ng basura, parang EDA, IG, at saka PAW, na malaking problema. Malaki talaga, oo. Kaya kailangan ayusin natin to. Hanggang ngayon, wala pa tayong report tungkol dun sa nangyari dyan sa Montalban, sa Cebu, at Davao. Yung mga gumuho, ano? Mga gumuho. Oo, naku. Hindi lang yung gumuho, yung May mga nasusunog. Yung nasusunog. Yun sa dito sa Nabotas. Ay, nasusunog. Hanggang ngayon, wala tayong nakikita. Ito- Ano ba talaga dapat ang gagawin Sino ba natin? dapat ang maasikaso niyan? DNR at saka DNR. local government. Hindi, ang tanong dito, tayo, paring Jonat, tayo ba allowed na ba tayo mag-incinerator? Hindi, bawal nga eh. Hindi, ito, dapat yan pag-usapan lang mabuti. May batas kasi na bawal gumamit ng incinerator. Pero So, hindi, kaya nabibilitan tayo na mag-landfill, di ba? alam mo, yung incinerator,
may bagong pangalan na ngayon yan Ano? kasi may bagong technology. Ayun. Thermal. Iyon. Yan. Pero ganun din, sinusunog din. Hindi, kaya nga, pero yon ang pinag-uusapan kasi dyan sa incinerator, yung yung naiiwan, yung kailangan- Yung residue. Yung residue. Oo. Ang kailangan lang ayusin ngayon. Ang kailangan lang, bagong baka, technology. baka naman may bagong technology Meron. na environment friendly na. Yes. 'Di ba? Kasi alam mo nag-evolve yung mga maraming ganyan. nangyayari. So Oo. kung naiiwanan yung batas, sana makita naman ng ating Ayusin. mga Alam mo, sa ibang bansa nga, wala nang ang landfill ngayon. Halos Hindi. hindi na ginagamit ang landfill. As a Ano? matter of fact, Oo. ginagamit naman talaga natin yung incineration sa medical waste. Sa mga hospital. Not only medical waste, kasi incinerator, pag yun talagang totoo, yun may mga safeguards pa. Kompleto. Pumunta kayo sa probinsya, sinusunog yung basura sa bakuran eh. Kompleto. Ang ibig sabihin ko, kompleto. Kaya dapat, we have to revisit. Ang dami natin mga batas na kailangan i-revisit. Anyway, Unang-una to, yung sa incinerators, di ba? tingnan ho natin yan kasi mukhang wala na talagang paglalagyan. Wala. Abay, At saka malaking issue, parang Ed Sa kalusugan lalo. Malaking issue kasi- Ito malaking issue yung dumarating na ito. Hindi. Ha? Ombudsman Boying Rimulya, good Hindi siya morning. yung issue. Hindi siya yung issue. Ito Hindi nga. siya nag-i-issue. Siya hindi siya- nag-i-issue. Siya ang nag-i-issue. Yung darating ito, may issue. May issue eh. Bati ka muna. Bati mo na, Ombudsman. Good morning sa'yo. Bati ka muna. Oo. Kanina pinaghahanap ka rito ng mga tiga-DOJ. Nasang araw. Dumating yung mga taga-DOJ. Secretary Eric, si Yusek Cadeo, si Yusek Nikki, si CBC, Cesar. Yung programa, una sa atin. Kaya pinag-uusapan lang namin Hindi, yung Ombudsman. pabatiin muna natin. Si Ombudsman. Good morning. Umaga po. Ginugulo nyo eh. Good morning. Pinag-uusapan namin yung incinerator na wala pa hanggang ngayon na batas para The waste to energy. Pwede na ba yun? Energy. Pwede bang gamitin yun? Hindi. Ang sinasabi ko nga, puro drawing. Waste to energy. Walang lumabas na maayos. Ano yan? PPP? Ha? PPP Hindi, yan? kasi walang gusto mag-invest. Ayaw ng China mag-invest. Ayaw ng mga proponent mag-invest. Bakit naman? Wala. Ang gusto nila, salo lang ng salo sa gobyerno. Yun. May hirap naman. Yun ang problema. Di ba? May dalawa nang pumunta rito na technology-based. Yung isa German Oo. at saka yung isa Korean. Mm. Ang problema nga, nahahirati tayo sa landfill, kung saan-saan. Tapos na yun eh. Yung mali. alam Dapat mo- meron ng programa. Sana- Ayusin na natin ito kasi hindi natin maiwasan yan ha. Ang DNR dapat gumawa talaga ng long range plan para sa basura natin. Yes, hindi I pwede. mean, we need something that works na considering our culture, the limitations of local government, and of course, yung culture natin, yung talagang dapat tingnan, yung pag-aaralan talaga yan. Baka nga kanina pinag-uusapan natin. Kasi, ng tignan mo Ombudsman. yung mga bansa, no? You go to Japan. Sa Japan, wala kang makikita basura. Tama. Yung kultura ng Japan, pagka meron kang basura, lagay mo sa bulsa mo. Wala kang mahahanap ng basurahan in public. Totoo yan. Di ba? Oh. At saka sinesegregate kahit Tsaka yung galing hindi. sa bahay. Pagdating mo sa restaurant, madalang ka makakakuha ng paper towel. Hihingi ka talaga ng paper tissue. Hindi ka bibigyan. Hindi ka bibigyan. Hindi ka bibigyan. Minsan lang, pag bibigyan ka, isa lang, sila na bahala mag-dispose nun. Pero hindi basta-bastang... Hingi ka Kahit ng- pumunta ka ng mga toilets sa Japan, walang paper. Tubig. Paperless. Baka nga, Magdadala ka ng sarili mong tuwalya sa bulsa mo, o kaya cloth. uwi mo rin. Uwi mo rin. Oo. Para rin Sa atin gusto mo. kasi, yung kultura natin, tas puro plastic, Oo. yun ang dapat pag-aralin talaga. Disposable Dapat tayo. gumawa ng Disposable. sa We have a disposable At culture. talagang dapat na talaga pag-aralan siguro, Ombudsman, kasi unang-unan, konti lang ang ating nagiging landfill. Pangalawa, nagiging nitsa pa to ng away sa mga LGU sapagkat Tingin ko dapat siyempre, magkaroon tayo ng local government academy. Di ba meron? Meron. Hindi, yung talagang Yun lang ang gagawin. may agenda talaga na sinusunod. Oo. Kasi ang problema ng system natin, puro pera. Yun ang mabigat. Puro pera eh. Oo. Ngayon Kaya nga nila may pera sa basura eh. iniwan mo sa local government ang disposition of garbage.
sa dinadala ng local government, kukuha ng handler. Sa dadali ng handler. Sa Wala nang pakialam yung local government. Basta, Nakuha basta na wag niya. sila magka-problema. Nakuha na niya. Anong yun. resulta? Lagayan ng lagayan. Na-job out na. Oo. Tama. Ang May, basura ba may mga local LD, government? ako, may alam pa ako, may LGU. Ibinaon sa tabing dagat yung mga basura. Ganun. Oh, Ba, mabigat yan. Aba, oh. yung Ang basura nagbabaon, pala, Ombudsman, yung nagbabaon sa tabing dagat, hindi lang sa tabing dagat, sa tabi ng lawa. Tabi ng lawa. Dumadami doon. Ay! Matindi yun. Matinding. Ang basura ba, LGU ba? Ang ultimate... Hindi, kaya nga, ano nga, naging kasama na nga ng function ng LGU, ang Yes. basura. Aha. Waste disposal. Hindi pwede yung ganyang wala Sistema. tayong integrated plan. Kasi sa dagat nagpupunta, sa tubig nagpupunta eh. Oo, Actually, So, sinasabi Tsaka mo, pera-pera, nagiging negosyo. Nagiging Ang basura. negosyo masyado yung basura. tama. Singilan nga daw dyan per truck eh. Actually, meron naman talagang plano. Ang problema hindi nasusunod. Kagaya ng MRF, yung Yung mga waste segregation, mga ganon. Yung ganon. Pagkatapos, itong local government, walang sariling mga disposing areas, kaya nakakonsentrate. Halimbawa, Muntalban, kaya nga na... Di ba sinara na yun? Hindi, nandun pa. Hanggang ngayon? Oo, Except wala yung tayong mga- iba eh. Yung San Mateo? Oo, Wala paglalagyan. yung mga wala tayong bayan, ibang paglalagyan. yung mga LGU, wala sariling landfill. Kaya talagang sa iba rin Kaya ang pupunta ang ginagawa basura. dito, Metro Manila, No, ang DNR, noong araw kasi, nung alala ko noong 90s, meron ganon. ang Metro Manila Commission, at that time, na MMDA, was the one studying the garbage plan for Metro Manila. Yeah. Pero, at the same time, yung mga probinsya, mga bayan-bayan sa mga probinsya, kanya-kanya pa rin. Kanya-kanya pa rin. Kanya-kanya pa rin. Nung araw, yung MMDA, I remember, tried to set up a garbage facility in Carmona. Yes. Oo, tama. When I was, Tama. nung ako ay provincial board member yan. Nagkaroon doon. Oh, nagkaroon. inayos namin yan. 95 yun eh. No, we had an agreement with Malacanang. Okay naman eh. Ang sabi lang namin, maximum period niya 7 years. Yes. Hindi mo pwedeng iasa sa amin yan. Dahil kasi may nga, capacity lang yun eh. may capacity lang yon. Oo. So, naisarado namin na maayos yan. Ako naglagay ng mga clause Nag- sa undertaking ng gobyerno with the Cavite government. Parang ano nga yun eh, park na yata or zone. O, ano Economic nangyari zone. ngayon doon sa Carmona? Sarado na. Sinarado na yun, Pero syempre. inayos But na. in the meantime, Inayos na. Inayos Oo, na yun. oo. merong plano at doon sa plano maliwanag na ito papagamit namin sa inyo pero hanggang 7 taon lang. Hanggang 7 taon lang. At merong phase out na scheme. May phase-out scheme. Oo, Tsaka, tama. pag nag-violate ang MMDA ng rules sa disposition of garbage, pwede namin isarado. Sinarado namin yan for ilang beses. Ngayon naging ano na, naging maayos. Ngayon, wala na kasi. Wala nang ganyang... Nung araw kasi, Japanese government grant yan eh. Eh, nasanay tayong umasa sa sa mga grant na ibang tao. Pero, mga kababayan, basura natin yan. Dapat marunong tayo mag-dispose ng sarili natin basura. Oo. Tama. No, pero nauubos na nga ang landfill, Ombudsman. Wala na nga Kagaya na, mapaglagyan eh. Yung ikinamatay na ni Rufo Colaico, yung ginawa niya. Yung sa Clark, sa Tarlac ba yun? Metro Waste. Wala na ba si Rufo? Wala na. Namatay na. Kailan pa? Mga 1 month ago yata, kung hindi ako nagkakamali. Sa Rufo. Oo. Meron siyang gina... Yung sa Clark. Sa Clark. Eh, iba naman yun. Nag-import naman sila ng Hindi, sa basura ng Tarlac yun, kanan. di ba? Hindi, Clark. Hindi, gustong ilagay doon. Sabi ni na Rufo, hindi. Kailangan ayusin yan. Yung galing sa Canada. Oo. Galing Canada. Oo, Oh, galing ibinalik yun. Oo. Ibinalik sa Canada yun. Pero, Canada lahat, ini-export sa atin. Pati basura. Yung Basura. meron pumasok sa Subic, saan ba galing yun? Na isang ina-export nila meron din yun, container base. Oo, may container. sa human rights field. Yung SOGI bill, ini-insist nila dapat i-adapt natin. Ako, iba yung view ko kasi Well, dyan. sana maayos yan, DNR. Maayos naman si Secretary Mitch Saka Cuna. local government. Mag-usap kayo, DNR, sa national, sa local government. Paano yung role ng bawat isa? Hindi kasi pwedeng merong plano yung national, tapos hindi naman sinusunod sa lokal, may kanya-kanya rin plano sa lokal. At saka baka At pwede saka nang... i-review yung Oo. yung solid waste Yung management plan, oo. system. Baka Kasi dapat, meron naman talagang ganun. Incinerator based na talaga tayo. Yung DNR dapat ma-define talaga ang function. Kaya nga, yung Department of Water, napakahalaga. Ilabas mo na sa DNR yan. Oo, tama naman. Kasi sobrang dami. Mining claim, tubig, basura. Oo. Forest. Kasi Kasi- forest, titling, Mining. lahat eh. Yung mining lang, Dapat baka... dyan, igawa na natin ang definition yan. Tama, tama. Oo. Magbabalik po tayo dahil ang oras po natin ngayon, magbe-break lamang po tayo saglit. Pilipinas, ang oras,
27 minuto na makalipas sa ikasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Ombudsman Boying Rimulya, Inspector General Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz at Paolo Capino. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Bibigyan nga natin ng daan ito at sumulat itong isang ating nakikinig yata sa atin. Matagal na nga yung sulat. Pasensya na po. Ngayon lang po natin nakuha. Galing ho ito kay Mr. Guban. No, pinatatanong lang niya, medyo mahaba ho yung sulat. Ay, galing sa munti? In gist, Oo. Ang gist lang ho nito, ano na daw ba ang nangyayari? Di ba doon sa naging kaso nung magnetic, ano ba yun? Lifter. Yung lifter, tungkol doon sa nailabas sa customs, tapos nabdala yata sa isang warehouse, tapos merong drogan laman. Diba? Na napakalaki. Oo. Diba? Nawala yun. Ngayon, ang nakakapagtaka lang dito, no, ito yung letter ni Mr. Guba, no, pinatitignan lang niya sa iyo, Ombudsman, kung ano daw yung mga pangyayari at i-review yung mga Hindi ba dyan yung hearing na... transcript daw nung Senate Pati si Blue Paul Ribbon. Gutierrez, inano nila si Paul, di ba? Inano nila si Paul. Nagiring yan sa Quadcom, no? Sa Quadcom yan, Quadcom eh. yan, Sa no? May Quadcom. Quadcom, yan, tsaka meron daw sa House, no? Yes, yun na yun. Yan na yun. So, yun daw tinitignan kung Pati ano sila na Paul. nangyayari. Sige, bigay mo sa akin yan. Oo. Oo. At papaano ko? Kasi nakakapagtaka research doon, ko ulit Ombudsman, ha? Alam nyo, ang pagkakaalala ko kung tama, yung issue na yan, dalawa eh. yan. Di ba? Isa nangyari noong 2017 at isa nangyari 2018. Parehong halos sa issue yan eh. Yung Yung isa circumstances. sa Cavite. Oo. Yung isa sa GMA Cavite. Eh, ito pinagtataka ko. Saan yan? Sa industrial estate na hawak ni Fred Lim Oo. na ating dating presidente ng Pagcor. Oo. Siya may hawak niyan. Tama dati. ba? Yung industrial estate na yan. Ang kwento rito, di ba, GMA, sa GMA yan. Sa GMA yan. GMA Cavite. yung pangalawa sa Valenzuela. Ito yata yung may bakal, di ba? Dalawang magnetic lifter yan. Magnetic lifter. Dalawang magnetic Na lifter. malalaki, para mga 6 billion eh. Di ba, ang commercial value nung laman. Oo. Ano naman? Oo, laki nun eh. Ewan ko lang kung ganun kalaki. Ilang kilo ba yan? No, basta malaki. pagkakatanda ko. Oo, ganun. Ang 1 ton, Tonelada to. ang 1 ton, tama, paano ba yung... Computational. Basta ako alam ko, kung tama pagkakatanda ko, Six. mga 6 billion yung sa Valenzuela. Hindi ko alam yung sa Hindi, Cavite. ganun din. Ganun din. Tama, kasi 6. ang valuation ng PIDEA Oo. ng Shabu nung panahon na yun is 6,800 per gram. Oo. Kaya Kung 6.8 isang tonelada. billion, 6.8 billion billion. Magnetic ang lifter. isang ton, isang Oo, tonelada. Isang tonelada. Dapat magnetic lifter. Ito po ipinila ho ito doon sa mga nakakaalam dyan sa customs. Ipinila po yan doon sa parang green lane ba? Ibig sabihin, Dito na convict si Taguba. Oo. Yes. Nakasama ngayon ni Guban sa kulungan. Kasi si Taguba yung... Broker. Tracker lang to si Taguba eh. Broker. Hindi, ano siya... Broker siya. broker siya. Broker siya. Oh, ngayon ang tanong ko lang ito, Ombudsman, ano? That's the only time na nagkaroon na may nakulong sa smuggling. Nagtataka ako, bakit bukod tangi si Taguba ang nakulong, ni walang public official na nadali? Ilalabas ba naman yung kargamento sa customs? Sa customs mismo, wala. Oo, wala. Kahit isa. Walang kolektor. Walang kolektor, walang examiner, walang bla bla bla. Ang problema ho niyan, eto. Abay, meron kaming mga naririnig na yun daw involved do sa 2017, ni walang nangyari, na involved na naman do Dito sa nag-testify 2018. si Guban na involved daw si Man Scarpio. Oo. Ganun ba? Yes. Diba? Yun eh. Tsaka si Small Small. Abeleda. Konsihal. Abeleda ba yun? Abeliera. Abeliera. Si Small Abeliera ng Davao City. Oo. Kasi pinadala yata nila sa Davao yung ano, di ba? Ano ba yun? Ano ba yung mga... Hindi, parang Hindi ko na maalala yung yung ano testimonya eh. ni Hindi. Taguba, meron daw TARA system. Tara, Ngayon, pinangalanan niya yung mga TARA. Pati si Senator Ping Lacson, pinangalanan niya yung mga involved dun sa TARA. This was for the 2017 incident. At saka merong babae na sinasabi nila na... Tita Nani. Tita Nani. Tita Nani. Tita Nani. Oo. Ngayon, ang pinagtataka lang ng marami, isa Hindi nila na, makita si Tita Nani. isa na ako doon. Sino si Tita Rani? Yun Tita na nga. Nani, Yun ang hinahanap parang ka. consolidator. Consolidator yun eh. Parang ibibigay mo sa kanya ng wholesale at siya magpipiecemeal sa ibaba. Di ba? Ganon? Oo. At ito saka- naman, pinangalanan ni Senator Ping
Doon sa Senate report noong 2017. At saka si Tita Nani, at saka si Small, yun ang magkaganon. Oo. According to Taguba, According to him. Sinabi rin naman ni Senator Ping Lacson noong 2017 yung listahan. Ngayon, Ombudsman, ang tanong ito. Anong nangyari? Ano nangyari doon sa mga public respondents? Okay, ang tanong dito, hindi ba pag conspiracy, the scene of one is the scene Ano of yan all? kasi, DOJ ang may hawak niyan. Oo. Bit. Of course, sa RTC yan. Oo. Yun nga ang malungkot kasi may mga nagsasabi sa atin. Pero may mga ombudsman may mga, nung nag-hearing sa Senate, may mga nagsabi na may mga public officials na ang kaso dapat nasa ombudsman. Oo Hindi eh. sa RTC. Hindi pumasok sa amin. Hindi pumasok sa inyo Yun kasi na nga. dinismiss daw sa DOJ. Ngayon ang tanong ko ito. Katulad nga ng Pwede ba balikan yan? Pwede ba yan? Buhay pa yan eh. Oo. Pwede ba? Pwede yan. Kasi ombudsman, ganito eh. Buhay pa yan. Walang maniniwala sa gobyerno pagka ganyan. Oo. Isipin mo, ang laki-laking halaga, droga. Di ba? Pagkatapos lahat ng kaso doon sa public respondents, ibig sabihin yung opisyal ng gobyerno, wala. Tapos yung private lang na tracker, si Na Taguba, yun ang tracker nandun sa broker. tracker broker, nasa loob. Ano Pwede daw? balikan yun, di ba? Ombudsman? Oo. Kasi ito ang implikasyon. Nakasama yata doon yan yung na-exonerate din. Yung X-ray operator. Si Kuban kasi noon, intelligence agent ng customs. Yung X-ray Oo, operator. kasama yun. pinakamataas. Kasama yun. Kasama yun. Si Kuban noon. Di ba si Kuban nung parang yung intelligence agent Yes, ng customs? siya. Oo, Siya. oo. So anyway, ang tanong lang ng marami ito, yung mga pangalan kasi, nakalusot yung 2017, na-involved na naman doon sa 2018. Dalawang Kasi beses. walang nangyari eh. O ngayon 2018, na-involved na naman. Nagpalamig lang daw ng konting panahon at merong mga ilan doon ay napapunta pa sa magandang pwesto Pero ano yan, sa ha? gobyerno. Tandaan mo, Sa ngayon, ang Bureau of Customs, ha? Umabot. nagpalamig lang ng konti, ngayon na-appoint pa daw sa juicy position. Itong Bureau of Customs kasi, iba talaga siyang mag-function. Nilalang. Iba talaga siya. Ibang ecosystem dyan. Iba ecosystem. Ibang Oo. ecosystem dyan. Ngayon ang tanong ng marami, Ombudsman, total naman ikaw ay nandyan. Oo. Ang pinatatanong nila, pagka ganyan po, walang maniniwala sa gobyerno. Oo. Sabihin nyo, lalabas ba naman yung pagkalaki-laking mga silindrong yun? Ako, meron ako hiniling kay Commissioner Ariel. Oo. Sabi ko, bigyan mo sa akin yung mga pangalan na dapat namin bantayan sa lifestyle check. Oo. Ilan buwan na ba siya nakaupo? O isang taon na. Oo, Wala pa. Wala pa. Mag-isang taon Mga na. 9 months. 8 months. Oh, 8. Nauna ako eh. Mga November yata siya eh. Pero yung mabait yan, ha? Nauna siya. Nauna siya. Oo. Nauna siya. Hanggang ngayon, wala pa ako nakukuha ng pangalan sa Kay kanya. Commissioner Ariel Nepomuceno, pero mabait ito, tsaka very calm lang. Magaling ano, ha? nga, magaling nga. Maayos na kasama yan. Pero Maayos. ipapaalala lang natin kay Commissioner Ariel Nepomuceno na mahusay at maganda ginagawa ngayon sa Bureau of Customs. Saka magandang kanilang koleksyon. Performance. Performance. Yun daw lambing sa'yo ni Ombudsman. Wag mo Na namang lista. kalimutan. Wag mo namang kalimutan. Di ba? Oh. Pero ang tanong nga dito, eto. So, paano yung pinapalamig lang, hindi nagkakakaso, at Tapos sabi nga bumabalik? ng iba, nakakabalik pa, napopromote pa nga daw, doon sa juicy positions. Diyan sa Bureau of Customs, baka naman ito hindi alam ni Commissioner Ariel Nepomuceno, Hindi lang sa hindi Bureau, rin alam ni Secretary Decgo to. hindi lang sa Bureau of Customs yan. Oo, pero itong particular na mga... Pero itong grupuhan na ito, Si Secretary Decto, tahimik na, no? tahimik eh. Baka Tahimik na, na salita. Secretary Decgo, baka naman napalusutan kayo rito. Tsaka, baka mamaya inilagay. Nasabit na ba yung pangalan niya sa ano? Di ba? CA? Di pa. So, pakitignan lang. Sila, no? 8 cabinet members. Oh, Pero ano yan? Isasabit daw. Oo. Balita. Kasi alam mo ninyo, Dapat isabit na talaga dahil paano? yung Bureau of Customs, yung mga nailalagay ho dyan, position of trust ho yan eh. Di ba? Maaaring legally sasabihin nila, hindi, dismiss naman yung kaso, hindi, pending pa yung kaso, hindi, Pero wala pang final hindi judgment. pwede yun. Meron tinatawag na public sector governance principles. Saka hindi lang yon. Kung nagkaroon ka na ng dati ng Oo. problema, Oo. alangan namang ibigyan ka pa ng... Ito nga, in this particular case, Commissioner Ariel, tingnan ho ninyo, bakit ho na-appoint, marami nagtatanong, tumataas ang kilay. Kasama daw ho yan.
Hindi ba? Doon sa mga Senate hearings Sino doon? Sino? na lumalabas. Mamaya bubulong mamaya ko sa'yo. bubulong namin sa sa'yo. akin. Mamaya bubulong namin sa'yo. Oo, hindi ba? Pero Napaka-juicy nun. Yung pinuntahan nun, napaka-juicy. sobrang juicy yung napunta nun. I will strip the anonymity out. Oo. Mamaya. Hindi ho natin sinasabing guilty, hindi ho natin sinasabing criminally liable. Ang sinasabi lang ho natin, Commissioner Ariel, Wag Secretary naman- Decgo, wag naman ganon. wala na ho bang mahusay dyan sa Bureau of Of Customs. Customs? Di ba? At yung may mga kasong ganyan, o may alingas-ngas, ilalagay nyo pa riyan. Yun lang naman. Ombudsman, pakitingnan daw. Ito yung, Mr. Guban, pasensya ka na, ngayon lang namin nabasa ito. Nakuha lang namin sa Pigeonhole. Pero titingnan daw ho ni Ombudsman Remulla yung mga nilagay ho ninyo sa sulat. At specifically dun sa nangyari dun sa dalawang silindro na yun. Oo, di ba? Ito, iaabot ko na kay Ombudsman. Ha? Meron pa ba tayo? Magbe-break tayo. Mag-break muna tayo kasi mamaya natin bubulong kay Bubulong Ombudsman. ko muna kay Ombudsman kung sino yun. Bahala na si Ombudsman kung ilan. Sila bahala dyan. Yung naging kolektor? Naging kolektor? Ay, wag ganon. Hindi naman Walang nag- hindi. Ang oras po natin, 44 na minuto na, makalipas sa ikasyam ng umaga. Number 1. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin, Ombudsman Boying Remulla, Congressman Jonathan De La Cruz, Inspector General Dodo Dulay at Paolo Capino. Good morning, sirs. Morning. Bati. Siyempre, good morning at good luck at congratulations kay dating Secretary Sito Lorenzo. Uy, Sito Lorenzo. Good morning. Good morning. Si Secretary Sito Lorenzo is doing a lot of good work right now. Siya nag-uumpisa ng bamboo industry, yung as an industry, hindi lang as plants or whatever. It's a total industry concept. At saka siya rin nag-aayos ng lahat-lahat ng mga iba pang bayan na natin magamit na species natin dito sa Pilipinas for export at saka for job creation. Yung ilang-ilang industry. Nilalakad yan. ng mabuti ni Secretary Hindi mo Sito. yan, Secretary Sito Lorenzo. Dating Agriculture Secretary. Agriculture Secretary. At saka ngayon, siyempre binabati ko rin si Bingo Madamba at saka si Auro Calapini from Ilocos Norte. Yun. At siyempre bumabati sa atin si Honorary Consul Annette Ablan na nakikinig sa atin, nagmo-monitor. Si Annette. Oo, si Annette. Anak niya yan. Anak ni Manong Rocky. Manong, ni Manong. Morning, At good saka morning. siyempre si Judge Idol Jimmy Santiago, nagmo-monitor din sa atin. At siyempre, lagi nating kasama dito sa programa si Las Piñas Congressman Mark Santos. Good morning, Mark. Ang kasama niya, sabi niya, pasado na daw sa House yung Department of Water na bill. Yun. Paikam na lang daw ang pag-uusapan dito sa Sa Senate, Department of Water. Bahala ka nang kumuusap kay... kay The Villar, Oo. Villar sister. At siyempre, batiin ko lang, kasama ko sa PNP, si General Tony Maralag. Sir, good morning. Magmo-monitor sa atin. Pag-usapan ko lang yung yung... Tapos ito, Teka, kasama ba sa ano yan? sa... Sa Tampipigang? Hindi. Hindi. sa ano yan? Sa Mother Gang. Kabaong. Si Vice Governor Clarence Dato ng Northern Samar at si Congressman Tumawis ng Lanao del Sur. Na-appoint niya siya, di ba? Na-appoint siya, di ba? Na-appoint siya. Oo. Oh. Si Ahmad Tumawis. Ahmad Tumawis at Bigyan natin siyempre yan. Congressman Nur Jafar ng Tawi-Tawi. Binabati din natin, nakasalubong ko nung isang araw, si Attorney Tonet Mangrobang. Siya pala ay dating tiga-immigration, pero ngayon private practice na. Palagi daw siyang nanonood sa executive session, Ombudsman. Attorney Tonet Mangrobang, good morning sa'yo. Batiin rin natin ang mga sumusubaybay sa atin sa DCRH Facebook. Si Toto Romero, si Ronnie Ilunyo, si Randy Artiaga Santina, si Rosario Poral, si Bobby San Juan, si Marilyn Binay, si Mariles Laminiano, si Lailani Atwaychart, galing ng New Jersey. Oy, good morning. Si Marlene David, Morning. si Adrian Cahayon, si Totong Kangayda, Eli Galisote, galing Molino, si Jok Lastimosa, Jok, si Quencia Ping Chiline from Kaohsiung, Taiwan, Andy Custodio, Cesar Ian Antiporda, good morning. Josephine Garimbao from Michigan, good morning po sa inyong lahat. At saka ito si General Lastimoso. Good morning, General. Ay, Last nakikita man? ko.
Lastic Bobby. Man? Bobby Lastic Man. Lastimosa. Siya ang ano na ngayon ng One Movement Group. Ano yan? Naging chief PNP yan, di ba? Oo, Chief PNP, si yes, PNP. yes. PNP. Naging Chief PNP, One Movement Group, sina Marlon Mendoza, and siyempre yung kaibigan natin, si Ian Yaun. Isang grupo sila mga former chief PNP. Oh, meron. O ito Ombudsman, ito special dedication daw sa ito pero binabati niya. 'Di ba yun daw mga workers ng supply Construction Worker Solidarity Party List. CWS. Representative Edwin Garjola Yan. para sa Newington Builders. Laurel Development Corporation at Esang General Construction Trading. Uswag Ilonggo Party List. Jojo Ang. Daming bumabate, ang daming Para bumabate. sa IBC International Builders Corp at Allencon Development Corp, Pusong Pinoy Party List. Ano yan? Jenny Rizal. Yung ba yung pagbate o ini-spell mo yung mga under investigation? Hindi, dumating dito, batiin daw eh. Hindi. Ha? Eto ba? Para familiar sa akin eh. Bulacan 2nd District, Agustina Pancho ng CM Pancho Construction. Listahan na. Listahan. Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara ng JLL. Yan. Pulsar Construction. Diba? At yung Portal. Boomtrix Develop... Ano ito? 3D Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Ito lang ngayon. Noel Rivera. Listahan niya. Kulang. Hindi mo inilagay. Nasa akin rin yan eh. Hindi mo inilagay yung legacy. Ano ba yung legacy? Legacy construction. O si Don Gonzales, ba't ayaw niyang batiin? Bati naman kayo. Ito muna, si Konsehal. Pingo, ito, totoo to. Hindi, pero yung bati. Bakit yung sa akin hindi totoo? Mukhang hindi. Ito, kasi kay Konsehal Pingoy Lagumbay. Ito. Hindi, yung binasa ni Ed kasi. Hindi, special ano yan eh. Meron kami talaga investigation ngayon. Ito oh. Oo nga. Ayan po mga kababayan. Sinasabi ko lang, para lang alam ng taong bayan, may investigation tayo sa conflict of interest Yan. ng mga congressman Bagong teorya yan. na hindi bagong teorya, nasa batas yun. Yung ano yan, conflict. Nasa 3019 yan. Ikaw naman. Anti-graft. Hindi lang Nasa yun eh. Oo. Mukhang natulog yung mga nagbabantay at lumakas ang loob ng mga tao Nagamamit nito. na gumamit na magkaroon ng construction Magkaroon ng company ganito. Na hindi na mahiya. na habang sila ay congressman. Pero hindi lang yan. Pati mayor, lahat ng tao na may conflict of interest. Yan po, piniimbestigahan namin ngayon. Saan papunta yun, Ombudsman? Ano sabi ng batas? Hindi. Sandigan. Sandigan ba yan? Ano sabi ng batas? Papunta rin bayatas yun. Sandigan. Ano nakalagay? Ano nakalagay doon? Yung sinasabi mo... Yung clear a conflict of Yung interest. conflict of interest na may kasamang... May sinasabi si Ombudsman eh. Beneficial ownership. Ayun na nga yun eh. Yung ngayon, Nawawala eh. yung Hindi, nawawala. Kailan ipaliwanag yun? Kasi ngayon daw ombudsman. May Ito. dinahilan sa akin ng isa. Hindi naman ako Dinahilan, eh. kinausap ako eh. Sabi niya, wala na naman sa pangalan namin sa Yan. beneficial ownership ang doon hinahanap papasok namin yan. dyan. Yan. Kasi nakikita naman namin sa AMLA yung pera nagpupunta pa rin sa kanila eh. Oo. Nakikita namin Oo yun nga eh. pala. Money laundering. Nakikita pa rin namin. Umabot doon? Parang ang binabangkit ni Ombudsman ay kilala ko na. Sambuang ka ito. Kahit na nakapangalan sa Meron ba? pa yung papel, Ba? pero yung pera Ang naman, nakaupo diretso dyan, naman, di ba? Mukhang magaling ito. Nawala sila kung dyan. Eh, magagaling sa politika yan. Alam mo, Magaling sa politika. ano lang talaga, itong conflict of interest, tigilan na natin. Let's set a standard in our country of decency. Huwag nating gawing Diba? Decency kultura. lang, maging decente naman tayo mga tao. Tama na yan. No? Hindi pwede, ang ibig mo sabihin, Hindi Ombudsman, pwede yung sa pinsan ko, lalagay ko. Yung mga papel. hindi pwede yung nag-divest na ako Hindi dyan. pwede. Basta huwag ka mag-congressman. Huwag ka mamulitika. Hindi, congressman. Magnegosyo ka. Mamili Magnegosyo ka kung ka. gusto mo. Hindi, magda-divest ako eh. Oo. Ang sinasabi yun yung yung Ombudsman, yung divestment. divestment. Karabihan niya, kalokohan. palukuhan. Hindi pwede? Minsan magdadivest, pagkatapos pagalis sa gobyerno, babalikan din. Di ba? Hindi pwede yung divestment, ha? Hindi pwede. Lokohan lang yun eh. Hindi ako naniniwala sa marami niyan. Oy, pakinig kayo kay Saan mo Ombudsman. dadalhin yan? Dadivest mo, saan mo dadalhin? Trust. Ha? Oh, lipat sa anak. Diyos ko po. Hindi pwede. Hindi, ang malupit nito, paglabas sa gobyerno, marami Huwag dyan. na naman Kinukuha na. ulit yun. Tama Diba? na. Magnegosyo ka, gusto mo,
O kaya mamalitika ka. Ang sinasabi mo, Either or. Oo. wag Pero mo mamili ka. Wag niyo Mamili ka. pagsabayin, di ba? Yan ang sinasabi pag ikaw ay ano. Yung sinasabi ko sa'yo, ikaw, congressman, nag-party list ka. Bakit hindi ka nagtayo ng construction mo? Yan na nga sinasabi Sana niya. kasama ka doon sa listahan ng Yan nga sinasabi ni Ombudsman. Unang-una, wala naman akong pantatayo ng construction. Hindi, alam ho ninyo mga Tsaka hindi kababayan. naman ako pwede mag-ganong Si conflict Kong of Jonas, interest na nga eh. si Kong ho, ilang beses hong umupo sa Kongreso, nakita ho ninyo, magmula nung kakilala namin to, 20 taon na nakakaraan. Hanggang ngayon ho, simple lang. Yun ho mga nakaupo ngayon, lalo na dyan sa party list, na sa akin they bastardized the party list law. Di ba? Nilagyan na ng mga kontraktor. Pero hindi lang naman party list na nagko-contractor eh. Hindi na. May Meron mga din district congressman na Meron kasama, din. di ba? Oo. Yun, yung mga kasama binasa mo, meron mga Ulitin ko nga, baka makalimutan mo. Babatiin ko lang, ha? Babatiin ko ulit, ha? Wag na. Wag na. Ang ano pala, iba lang tayo. Kailangan natin bumati muna dito sa atin. Kasi sa Wednesday, July 15, 87th anniversary na ng DCRH. Ayun. Wow. Ilang taon na ba tayo dito? Diyan tayo. 80 something na tayo. 18, baka 12 na ba tayo? 12. Tayo. 12 years. Pero ang DCRH, 80 something. 87 anniversary 2014 ba ah. tayo nagsimula rito? Kayo. Malamala. Tayo. Ako 2017 lang ako. 14 tayo. 14 ka lang nawala ang dati. Sa ngayon, Hindi, kailan siya Ikaw nawala? naman. 74 years old, 2014. 2014, hindi, 2015 tayo. Mga 1 year. One year. Tayo. So 11 years pa lang tayo. Anyway, congratulations, Ot. Number 1 na naman sa survey, yung DZRH. Ha? Salamat po mga kababayan sa tulong ninyo. Hindi naman ho tayo magiging number 1 kung hindi po dahil sa tulong ninyo. 87th 87. anniversary sa July 15. Ha? Maiba lang ako ha, parang Ed, kung Jonathan, Ombudsman. Break muna. Break muna tayo. Hindi pa. Oo, Mamaya pwede. konti. Ah, hindi? Oo. Sabi ni IG eh. Oh, sige. Hindi, ano lang, kailangan ko lang kasi pag-usapan dahil You naglabas have 5 minutes, IG. Okay, thank you, boss. Naglabas ng ng statement na ang Bangko Sentral ng Pilipinas at sinasabi na naghihanda daw sila sa isang unusual shock pagkatapos nitong malakihang Metro Manila wage hike. Ito NCR wage hike sapagkat kung yun yung pong Batas na ba yan? tatandaan, Batas na yan? hindi kailangan batas boss eh. Ano to eh? Regional Wage order lang regional ito wage eh. order yan. Ito ay sinasabi nga na ni Dole Secretary, historic. The biggest ever wage hike nalilabas ng wage May order. consultants, may consultation ba yan? Hindi ko alam kung Hindi. nagkaroon ng So, consultation parang kauupo lang yan. Labas ka agad yan eh. Pero ito lang ang problema kasi dito, maraming nagsasabi dito na medyo isa na ang BSP, nangangamba ang BSP sapagkat unang-una, napakalaki, baka kailangan silipin uli. Tama naman na magkaroon ng wage hike, pero ang solusyon talaga sa pang-araw-araw na gastusin ay talagang hindi naman talaga nasusolusyonan lang ito ng wage hike. Sapagkat unang-una, 42%, halos kalahati ng manggagawa natin, ay hindi naman sakop Out of the formal. informal sector. So, ibig sabihin, sa manggagawa natin, kalahati ho ang di mararamdaman itong ginagawa ng mga wage hike na to. Pangalawa, doon din sa mga wage hike na yan, alam naman natin na kapag may wage hike ka, mas lumiliit pa eh. Pag tumagal, mas lumiliit pa yung purchasing power ng peso sapagkat siyempre, pag nag-wage hike ka, ang mangyayari dyan, lahat naman ng negosyante magtataas naman ng presyo eh. Yes. Kakainin din ng itinaas na halaga ng sweldo yung taas ng mga bilihin. Siguro ang solusyon, siguro pag-aralan lang, ang solusyon talaga dito, hindi naman taasan ng wages lang, kundi pababain yung halaga noong bilihin. Alam mo Yung kung sino ang concern sa ganyan? Hindi ko makakalimutan, si GMA. Si President GMA. Siyempre. Kasi nung panahon niya, nung presidente siya, sobra ang pressure ng left na magkaroon ng across-the-board wage hike. And we were able to resist it. Ngayon, hindi ko alam kung tama, kung merong talagang pag-aaral. pag-aaral o basihan itong wage hike na ginawa, itong wage order. 85 pesos ton. Laki Kaya nga, nito. pero hindi ko alam kung meron talagang Kasi- clearance yan mula sa itaas. Hindi lang tungkol sa wage hike yan, ha.
the wage hike will involve also. Kailan ba nangyari to? 1 week ago? 1 week. 1 week ago. Oh. Yung wage hike will also. Nasyak ako eh. Hindi ako makapaniwala kaya ngayon ko lang na nakikita ulit yan. Yeah. Will not totoo na, no? will not only mean distortion in the wages across the board of all formal employees, kundi number one, yung mga benefits din dadagdag, SSS. Oh, lahat yan. Lahat yan, no? Lahat yan. Domino effect yan. Pag-ibig, PhilHealth, lahat yung contribution na yan, dagdag yan. So ang tanong dito ngayon, kakayanin ba? Ayun Yung na nga. iba, di ba? Yan ang problema ko sa mga nauupo sa gobyerno na merong Political. planong politikal, di ba? Katulad niyan, siyempre boto yan eh. Di ba, ang tanong natin si Secretary Tolentino pa balak pang bumalik. So tanong lang naman, di ba? Pero gaya nung nasabi ni IG, sana mapag-aralan yan sapagkat marami talagang mahihirapan. Although gusto rin natin naman na Siyempre. mabigyan ng Siyempre. taas sahod yung mga Kaya lang, kababayan balansehin natin. mo. Dapat lang balanse. At Magbe-break lang tayo ha. Dahil sumisenyas na yung ating technical. Ang oras po natin, 6 na minuto na makalipas ay 10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa last segment ng programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Inspector General Dodo Dulay, Ombudsman Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz at Paolo Capino. Good morning, sirs. Good morning, good morning. Morning. May morning. binabati lang natin si City Prosecutor ng San Pedro, Laguna, si Chief Tina Rilloraza na nanonood raw sa atin ngayong umagang to. Good morning, Chief, at sana'y maging maayos dyan sa San Pedro, Laguna. Yun. Bati lang din tayo sa mga ibang nakikinig sa atin dito sa DCRH natin na programa at siyempre salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Kung wala kayo ay wala rin naman po kami dito sa DCRH. Si Ronnie Iluno, si Rosario Poral, good morning at salamat pagsubaybay. Galing Singapore, South Korea, si Christian May Sabillano Meris, at galing Singapore, si Mariles Flaminiano. Good morning at salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Tapos na ba yung bagyo? Tapos na? Di pa, nasa Taiwan, pakit ng Taiwan. Nasa palabas Sa Baguio kasi, ano pa eh. Hindi, sa Baguio, Ang lakas. muulan pa. Kausap ko Lakas yung isang ng ulan. kaibigan ko ron eh. Ang lakas ng ulan. Oo. Lakas pa raw ang ulan. Northern Luzon, medyo malakas-lakas. Lumiko eh, no? Umangat siya. Umangat. Hindi siya dumiretso sa Luzon mainland. Dulo lang, no? Nasa Taiwan daw ngayon? Pakit palabas na ng PAR. Papunta Pakit na ng doon. Taiwan. Papunta na Nandun na yun. Ang tatamaan, mukhang Taiwan ang tatamaan. Ito, pabati rin kay Vice Governor Remy Albano ng Apayao at siyang presidente ng National Irrigators Association. Good morning din doon sa mga nakikinig daw po sa atin, yung mga tiga Panglao, Bohol. May good morning sa inyo. Magandang umaga Inday, po. Kunching, good morning sa inyo. Salamat sa panonood. Ha? Yan, si Binabati rin siyempre natin, DOJ Prosecutor General Dong Padulyon. Yes. Magandang umaga. Good Dong. morning. Oh. Naantay ko si Chief Dong kanina rito, wala eh. Nandito yung mga alas. Yung mga, mga alas. yung mga nandito Turbo. lang, DOJ. Turbo. Turbo. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Ay! Turbo. Ay! Ito na naman tayo. May isang turbo. Sinabi na yung sinabi ko sa yung grandfather ng mga turbo. Nakita mo nakapoder na. Nakita ko. Nakapoder na. Chairman! Si Chairman! Chairman! Kasi Oh. sa ano eh. Chairman! Sa anti-corruption meet namin sa Yes. GSIS building. Yes. Ayun. Yan, Siyempre, chairman eh. Chairman eh. Kaya medyo nabuhayan na naman ngayon daw eh. Chairman ng... Okay, Ng talaga. GSIS. Okay. Ngayon, Okay. Nandun siya. Magaling yun. Chairman. Saka si Dr. Joey Laceda ng Olongapo. Good morning. Babatiin ko Good lang morning. ang mga kawani ng PSS Live, Public Safety Savings and Loan Association. Anniversary nila ngayong araw na to. Congratulations, especially kay Chairman at President Lucas Managelod. Attorney Lucas Managelod, congratulations po. Managelo, nandiyan pa. Siya may hawak ng PSS. Siya may Ilan taon na siya? PSS. Mga 78? Ay, oo, 77, mga ganun din. gano'n. Lakas pa. Lakas pa, antigas pa. At saka Antigas ito pa. si Ray Lasso ng... Ako natutuwa ako sa mga taong walang kupas eh. Siyempre, di ba? Oo. Nakakatuwa, Lalo di ba? na pag nakapoder ka, talagang, yung iba korkubado na nung retired eh. Pero nung na-appoint, biglang Hindi, umunat si, eh. di ba? Si Ping tsaka si Tito Sen. Tito Sen. Oh, mga walang kupas yan eh. Walang oo, kupas. So. Kaya lang, siyempre, yung generations of people, nag-iiba-iba yung pagtingin sa atin habang Tama. tumatanda tayo. Siyempre naman. Oo. Iba rin ang views ng mga bata eh. Iba rin. Oo.
Pero ito lang, pag-usapan lang natin sapagkat ang Meralco na naman, nagtataas na naman ng rate na naman daw, 3 centavos. Ba't mataas ang taas itong... Ewan ko ba dyan kay Josal itong, Dariaga kung ano pinagsasasabi palagi niyan. Tataas na, wala. Anong Hindi. Unang-una, Yung walang explanation kung bakit... Hindi, yung ERC ba, meron bang permission? Dapat nga titignan natin. Kailangan ba, ano ba sa ERC? Hindi, as a matter of fact, Ombudsman, mabuti na babanggit yung tungkol dyan. Meron ibinigay sa iyo na sulat, yung grupo na nag-oppose dyan sa mga rate increases na yan, and they would like to sit down with you Sige, or sige. your group. Oo, Baka pwede silang, pwedeng dalhin ko sila Kasi yung regulatory body dapat Oh, maano natin. lahat ng regulatory bodies. Hindi, ito ang Dapat tanong ko dito titignan. sa Meralco. Ngayon, eh. ang importante rin kasi, yung ERC at Department of Energy nagkakaisa Nag-iusap. para maliwanag yung pupuntahan natin as far as the power sector is concerned. Kasi Pero alam mo yun, si Secretary Garin nag-i-step up especially nung nagkaroon ng issue dun sa... importante yon, kaya lang Sa solar? kinukulang siya dahil nga itong mga nasa private sector na siyang source natin ngayon Nako. ng ating power, Matindi yan. matitindi yan mga yan. Unang-una, dapat siguro, kung John at Ombudsman, paring Pao, paring Ed, silipin ng ERC, lalong-lalo na yung mga kumpanya na dalawa ang tinutuntungan. Ano? Ibig sabihin ko, kamukha ng Meralco, Meralco ay hindi lamang distributor, sila ay generator din eh. Bumibili din sila sa sarili nilang kumpanya. Doon sa kanila Diba? mga sister companies. Oh, mga sister company nila. So, ang daming ganyan. Ang daming mga nandito sa energy sector na dalawa-dalawa ang tinutuntungan. Hindi lang ano Kumbaga, yan by the way. Pero alam mo- hindi lang tungkol diyan sa lahat ng mga Lahat nandiyan yan. sa power sector, may mga ganyan. Sa akin, uumpisahan ko doon sa pinaka-umpisa eh. Alam mo kung ano yun? Yung pag-appoint ng tao. Di ba, Malacanang, you should be careful. Di ba? Tignan ninyo mabuti kung sino yung mga na-appoint nyo. Wala ba naman due diligence dyan? Alam mo naman kagad kung kaninong bata yan eh. Di ba? Yung mga napupunta dyan, sa amin nga dito, alam ERC, namin ERC. Whether ERC, just sa water regulatory, bla bla bla. Transportation, MTC, whatever. etc. Alam mo naman kagad eh. Sana naman, alam ko marami naman tayong kaibigan na malapit sa inyo, pero kung medyo may conflict na, Wag na. baka tulad nga nung sinasabi natin sa Bureau of Customs, may Conflict. tama na, may alingas-ngas na, huwag nyo nang i-appoint. At saka pairalin natin yung tungkol doon sa conflict of interest. Sino ba in-appoint? Sino Alam in-appoint? naman natin yun eh. Anong, saan Hindi na naman yung doon sa point? mga... ERC, yung mga ganun. Mga related interest. Related interest, yes. Hindi ba? May conflict na sa simula pa lang. Yes. Oh, halimbawa, itong RA, sino ito? Kaya nga may PCC tayo eh. Dapat ang PCC natin should actively seek. Oh. Eh, siyempre, This- ombudsman, this takot din conflicts yung of interest. Takot na din takot. yung PCC. Takot na takot Bata yan. din. Commission yan eh, di ba? Kaya lang, wala rin silang bata din power. nila yun eh. Wala Kasi silang... ano yan eh, anti-competition yan. Antitrust. Anti-competitive behavior yan. Antitrust. Kung may conflict of interest. No. Yung PCC dapat problema, magsalita kayo. pero ano yan, yung PCC kasi ombudsman, Ang inuuna medyo, nun yung party list. Kulang. hindi, nahihirapan din kasi yan. Anong party list? Nahihirapan din kasi Alam yung ko. PCC, kaya kagaya niyan, ang kanilang unang binanatan, si Yun na wala na yung party list nila. Hindi ba naging deputy executive secretary Yes. na yung Yes, wife sir. niya? Oh, hindi meron pa isa. Nandun pa. Ano ba ba? Ang naging problema lang kasi niyan, ang kanilang yung mga pipitsugin, yung mga Tayo lang naman sa atin. ayungin ang kanilang tinitira. Kagaya siya, si kaibigan natin, si Atencio. Bid. Sino si... Hindi na yung bid na nga eh. Kasi binanatan siya kasi nagtayo sila ng maliit na subdivision at inilagay nila doon na ang supplier ng internet ay ito. Binanatan nila anti-competition din daw yun. Tapos ngayon, ang binanatan din ng PCC ngayon, yung tungkol doon sa scuba Sino ba dive. natin nila sa internet? Sino? Si Atencio. Ha? Yung ating Hindi, 9850. 9850. 8880 ba yan? Oo. 99 ano? 8880 mga ganun. Oo, basta. 8990. 8990. 8990. Oh. Siya. Ay tungkol doon. Classmate yun eh. Ganun ba? Oo, napakaliit na subdivision tungkol lang doon Hindi, sa... hindi, pero ano yan eh. Maraming ganyan na nangyayari. Hindi, di ba? Oh, pero- mga condominium. No. May alam ako nag-develop ng condominium. Oh. Hanggang ngayon, siya pa rin ang nasusupply ng tubig, pinapa-wholesale niya, binabulk water niya, yung bigay na may nilad. Tapos sila pa rin, gumigitna pa rin sila para Ganon? mag-distribute. Oh, sa kondo. Maraming ganon. Luma ng teknik yan. Hindi, sila rin. Gumawa rin sila ng internet company para yung internet sa subdivision nila, sila rin. Ba?
Parang kilala ko yan. Parang Parang alam mo ba? Yan ba kilala ni Pati yung Congressman? tubig. Kaya ba kilala Yung water ni... distribution ng Ay, de. Oh. ng Kaibigan ba? condominium, Kay... hinihigop sa lupa na walang permit ng NWR. Hindi, pero ombudsman. Oo. Ombudsman. Alam yan. Binibenta. Mas mataas pa kaysa Oo, sa mas Manila mataas pa, Capital. oo. Yung ba ombudsman eh, kaibigan. Aquifer business. Yan ba, ombudsman Yan ba eh? eh, kaibigan ni Congressman Mark Santos? Ayaw ko. Parang ano sa tenga yun, mainit-init sa Mainit tenga na yun. init. Oo. Wag na yan, muna. Yun nangyari, yun nangyaring sunog dun sa Olympic, dyan sa Eastwood. Eastwood. Oh. Matindi raw yan. May nakita ba kayo nangyari na may ano? Marami akong alingas-ngas na naririnig. Ay, Ha? grabe Pinatay yan. nila yung balita. Oo. Patay na patay ang balita. Kaya yung Bureau of Fire, total bago yung OIC dyan. Tignan Baka ninyo naman na gusto mong alam mo tingnan ba mabuti. alam mo bang may nagreklamo yung isang pamilya kasi yung buong pamilya na ospital dahil sa usok. Wow. Hindi gumana yung Sprinkler. hindi gumana yung ano, ang daming hindi gumana doon sa Olympic Tower na yan. Well, BF At ang kanilang sinasabi, hindi na kami yan. Hindi na kami, developer lang May kami. asosasyon na kayo eh. Sprinkler in spite of the BFP requirement. Wala. Oo. Ha? Wala. Eh, BFP, imbis na pinagtitignan ho ninyo yung mga fire extinguisher, Oo. tignan ho nyo ito. Ito. Di ba? Ang dali lang, Hindi, meron bago. supot. May bago ang BFP. Ito. May bago ang BFP. Ang Ah. problema doon, Oh. yung original developer, naghugas kami. Oo, Negative ayaw na. Negative na. Oh, May bago, ano? may bago. Ang bago ano Strokis. dyan. Anong bago Ang Strokis? bago Strokis ngayon dyan. So, umiwas na sila ngayon doon sa fire extinguisher. Oh, sana. Nandun na sila ngayon sa Certificate. fire system, mga fire system. Oh. Kailangan magbuo ka ng fire system na kumpletuhin mo yung iyong mga sprinkler. Kailangan ngayon may inspection. Sinong supplier Tapos, nila? Aba, siyempre. Sino kumikita riyan? Alam mo na yung accredited. Alam mo na yung Meron silang accredited. accredited. Ay, Meron palagay ko. yan. Tapos, hindi pa yun, boss. Yung sinasabi mo, IG. Yung sinasabi mo, IG. Matagal Sa hanap buhay yun. Meron. Sigurado yun. At saka Jingo sa ito, hanap ito buhay. pa, kailangan, IG. Ano tong pats? kailangan ombudsman, IG. kailangan, dili lang, kailangan, bago mo Teka. daw. Patapos mo. aaprobahan daw dapat ng isang accredited engineer. De luma na yun. luma na yun. Ito sa fire inspection ha, kailangan. Hindi. Fire inspection. Idadaan mo pa sa engineer ha. Ano? Ang sigil ay nasa 15,000 isang inspeksyon. IG. Yan ha, boss. Kaya lang sinasabi ko kanina na medyo sabihin ko sana sa'yo, luma na yan. Yung Olympic Tower, exactly the same. Fire system, everything else. Developer pa lang yun. Nag-umpisa yun, developer. O kaya nga, baka pwedeng patignan kay Secretary John Wick no, sa through the BFP. No, kung ano talaga ang nangyari dyan sa Eastwood, Olympic Heights. Olympic Heights Diba? na yan. Ito, babasahin ko Ayan. yung message na sinend dun sa group chat ng mga affected homeowners. Yes. Kasi ginawa namin ng special report to. This is 1 week ago. Sabi nung homeowner, our beloved mom is now with our creator. She passed away this morning. That was last week. Inuwi sa Bulacan. My focus is now on the funeral arrangements. May I ask you that you share in the GC the demise of my mom to let those who are tracking the numbers of fatalities note that it down. She was 81. Dapat Olympics sa Olympics. Olympic. Oo, Olympic namatay yan. 82 years old dapat. Eh, tignan ho nyo Secretary John Wick. Si Secretary John Wick naman mabilis umaksyon eh. At saka tingnan nyo yung developer kasi hugas kamay siya. Oo. Pero balikan lang natin yung mga may conflict ha. Oo. Halimbawa, Dami yan. yung pinababantayan natin, yung Ray Perez. Di ba? Yan. Nilagay ni Vince Dizon sa DPWH. Wala na doon. Umalis sa DPWH. Bakit? Kasi meron link doon sa mga kontraktor. Oh. Tama. So sabi niya, para hindi madungisan yung pangalan ng DPWH, alis na lang ako. Oh. Eh ngayon, inilagay nyo naman sa DA, in charge din ng Farm to Market Road. O, anong kalokohan yun? Sino to? Ray Perez. Ray Perez. Undersecretary naman ng DA. Hindi natin sinasabing guilty, hindi natin sinasabing may maling ginagawa. Conflict lang. Ang sinasabi lang natin, may bahid na. Wala ba naman kayong makuha dyan na magagaling? Ano yung bahid niya? Ano yung bahid niya? Eh, di ba meron nga conflict doon? Isa doon sa mga binasa ko kanina. Ah, talaga? Oh!
Isa, yung pinakamalaki doon. Ano conflict niya ron? Meron silang mga undertakings. Ano, may joint ventures sila dati? Hindi ko alam. Nagkaroon sila ng mga private Deal. deals. So yun lang ang punto ko. Inalis nyo rito sa kaliwang kamay, inilipat nyo naman dito sa kanan. Parehong pera ng gobyerno yung gusto natin bantayan. Kaya nga yung sinasabi ni Ombudsman na regulatory agencies, Oo. pati yung development agencies, medyo tignan na mabuti yan. Kasi importante yun eh. Tutak eh. Napaka-importanteng matignan natin lahat yun. Ombudsman, meron lang mga nagte-text sa akin, wala ka daw bang bago na i-announce? Dahil inaabangan kanila, wala daw silang panlunis na balita. Oo. Kasi impeachment ang kanilang ngayon eh. Oo. Baka naman daw meron ka dyan. Naglalambing lang naman sila. Kaya tuloy-tuloy ang namin. Yung mga congressman daw, Na mag-a-announce kami in due time. in due time. Wag hintayin nyo yung SONA kasi kayo naman. Gusto mo May batiin ko SONA ulit? pa. oh, may Nagmamadali SONA pa. kayo eh. Nagmamadali kayo. Batiin ko ulit May- yung mga may pinababati sa SONA. akin. May SONA eh. Wag na. Wag muna. na to. Next week. Next week natin. Approve na yung NEP, ano? Approve na yung NEP. Approve na. Malapit na tayo. Oo. Kailangan yung next program, dapat nakapasok ng maalwan. Siyempre. Siyempre. Alam mo naman tayo, pag tayo on time. Yung bawat minuto, mahalaga. Siyempre. Yan. Sa atin din, mahalaga ang bawat minuto. Bawat minuto. Oo. Napaka-importante niyan. Saan ba tayo mag-lunch? Aba, yan ang pinaka-importante sa lahat. Yan ang mahalaga. Diyan kami aasa sa'yo. Pero kung hindi nila alam, Hindi sila Hindi imbitado. sila imbitado. Kaya bawat pasok mo dito, mahalaga eh. Yun ang inaabangan. Inaabangan yun eh. Yan ang inaabangan. Pero second only to kay IGN. Matindi. 20 taon iba. na natin ano to. Ilan years na to? Ilan years na ito yung pakain? 20 years. Hindi, pakain mo. Ilan years 21 years. 21 pakain mo. years. Yung bang, 2005, 2026. 2005. Ombudsman, yung bang kabaong medyo kuminis na o paano? Yung kay Aijing kabaong, kuminis na ba? O, Ewan ko lang, baka composite na ginagamit yan, hindi na kahoy. Ha? Hindi na ano Baka ano na. baka saan ba tayo magpunta? Paalam na tayo! Carbon fiber na. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po and stay safe sa lahat. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw. Maraming salamat po. Ito po si Boying Remulla. At magkita tayo muli. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa executive session. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Bay, sa ngalan naman po ng ating mga kapartners, Ambassador Teddy Boy Locsin at Senator J.B. Ercito. Ako po si Ed Davier, bumabati ng magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat, Facebook! Thank you, Facebook!